Ako si Ruben, isang mangingisda mula sa isla ng Sikogon. Lumaki ako sa dagat. Bawat patak ng pawis ko ay may halong alat. Pero isang gabi, binago ng dagat ang tingin ko sa kanya. Noong gabing yun, tumirik ang buwan sa kalagitnaan. Pero kakaiba ang liwanag. Parang pilit na tinatago ang madilim na sikreto ng alon. Ako't si Mang Celso, matagal ko ng kabarkada sa pangingisda, ay pumalaot kahit may babala ng hangin. May pakiramdam akong hindi maganda. Parang may bali sa dagat. Sabi ni Mang Celso habang tinutok ang ilaw sa laot. Baka gutom ka lang, Mang Celso. Biro ko, pero sa totoo lang, ako rin ay kinakabahan. Pasado hating gabi, habang nakapahinga kami at pinapaanod ang lambat, biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang alon. Tahimik, walang kahit anong tunog. Tumingin ako sa paligid at doon ko siya nakita. Isang babae, nakaputi, basang-basa, nakalutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga daliri niya, parang kulubot na balat ng matandang bangkay. Ang buhok niya, mahaba at maitim. Pilit tinatago ang muka. May tao sa tubig, sigaw ko. Agad kaming lumapit para tulungan siya. Pero habang papalapit kami, hindi siya gumagalaw. Hanggang sa may narinig akong bulong, tila nanggagaling sa ilalim ng bangka. Bakit mo ako iniwan, Ruben? Nang lamig ako. Walang ibang Ruben sa isla. Ako lang. Nilingon ko si Mang Celso, pero nanlaki ang mga mata niya. Nakatingin sa babae. Nang malapit na kami, bigla siyang lumubog. Sinisid namin ang lugar, pero wala kaming nakita. Pag-ahon ko, nakita ko si Mang Celso, nakatingala, nanginginig. Hindi siya babae, Ruben. Hindi yun tao. Pagbalik namin sa Pangpang, dumiretso ako kay Lola Pina, ang albularyo ng isla. Nang marinig niya ang kwento ko, umikit siya at sinabing, "Si Maria yon, ang mutya ng laot. Pinatay siya ng isang mangingisdang pinangakuan siya ng pag-ibig noon. Hanggang ngayon, hinahanap niya ang lalaking yun. At kung sinong kapangalan mo, siya ang susunod na hihilahin niya sa ilalim." Mula noon, hindi na ako pumalaot tuwing kabilugan ng buwan. Minsan, naririnig ko pa rin ang bulong tuwing gabi. Ruben, Ruben. Tawagin niyo na lang akong Bernard, isang certified diver na nagtuturo ng pre-diving sa mga turista. Isang araw, may lumapit sa akin na matandang Amerikano, si Mr. Haymond. May hawak siyang lumang mapa. Nakadrawing ang parte ng Mindoro Strait na hindi ko pa nararating. I heard tales of a sunken temple here, and I'll pay you triple to take me there, sabi niya. Ayoko sana. Ang lugar na tinuturo niya, tinatawag ng mga lokal na lunod na buwan. Ayon sa matatanda, may halimaw daw sa ilalim. Isang amamonggo ng dagat. Hindi unggoy, kundi isang dambuhalang nilalang na may katawang tao, palikpik ng pating at may kuko ng alimango. Pero dahil sa laki ng bayad, tinanggap ko. Ika-4 na araw ng pagsisid.
Nakita namin ang istruktura, parang lumang dambana, gawa sa bato. May mga ukit ng sirena, pusit at mga mata na parang nakamasid. Bigla na lang dumilim. Hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa may anino sa ibabaw namin. Pagtingala ko, nakita ko ang hugis isang dambuhalang nilalang na may braso ng tao, katawan ng buhaya at mata na pula. Hinila nito si Mr. Haymond. Ang huling nakita ko sa kanya ay ang pag-angat ng katawan niya, papalayo sa liwanag, habang bumabalot sa leeg niya ang mga galamay ng halimaw. Mabilis akong lumangoy paakyat. Akala ko ligtas na ako. Pero pag-ahon ko sa bangka, wala na ang bangkero ko. Sa tubig, may mga bula at bahid ng dugo. Mag-isa akong umalis. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa pangpang. Parang may nagtulak sa bangka pabalik. Pag uwi ko, may sugat ako sa likod na parang kinayod ng matutulis na kuko. At gabi-gabi, sa panaginip ko, naririnig ko ang mga salitang paulit-ulit. Hindi mo dapat ginalaw ang templo. Hindi pa siya busog. Tawagin niyo na lang po akong Eli, 24 years old. Sa isla namin sa Romblon, may isang bahagi ng dagat na tinatawag na silong tubig. Isang malalim at itim na bahagi, tila walang ilalim. Sabi ng matatanda, kung saan hindi natatamaan ng araw, doon naninirahan ang hindi dapat makita. Lumaki akong pinagbabawalan doon. Pero syempre, kabataan pa ako at matigas ang ulo. Noong isang tag-araw, dinala ko roon ng mga bisita kong turista. 4 sila. Masaya sa simula. Snorkel, picture dito, tawa roon. Pero nang marating namin ang silong tubig, nagsimula nang mag-iba ang ihip ng hangin. Tahimik ang dagat. Sobrang tahimik. Uy, may nakita akong babae sa ilalim. Sigaw ni Ann, isa sa mga turista. Natawa lang ako pero totoo pala. Sa ilalim, may isang nilalang. Kasing ganda ng diwata. Mahaba ang buhok, puting-puti ang balat, at nakalutang sa kailaliman. Parang inaanyayahan kami. Lahat kami napatingin. Isa-isa, parang na-hypnotize. Pero ako, may narinig akong bulong sa tenga ko. Tumalikod ka kung ayaw mong sumama sa kanila. Paglingon ko, 3 sa kanila nakalabog na. Si Ann, si Mark at si Paulo. Si Kay na lang ang natira at umiiyak siya. Naninigas, parang hindi makakilos. Isinisid ko agad siya paakyat. Nang sumilip ako sa ilalim ng tubig, nakita ko ang tunay na itsura ng sirena. Hindi siya tao. Ang kalahati niya, puno ng kaliskis, matutulis na palikpik. Ang bibig niya, hanggang tainga, punong-puno ng ngipin. At ang mga mata niya, puti, walang itim. Sa ilalim ng dagat, kita kong may mga butot bungo na nakasabit sa kanyang buntot. Habang lumulutang kami, naramdaman ko ang paghablot sa paa ko. Pero hindi ako binitawan ng anino sa ilalim. Tila may isang espiritong tumulong. Nakaligtas kami ni Kay. Pero simula noon, gabi-gabi siyang umiiyak sa tulog niya.
Minsan, tumatayo siya sa tabing dagat habang tulog. Parang may hinihintay. At ako, may sugat pa rin ako sa binti. Parang kalmot ng matulis na kuko. Hindi gumagaling. Pero ang mas masama, isang gabi, sa mismong ilalim ng bahay namin, may narinig akong nagsalita. Elay, halika na. May utang ka sa akin. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ban. 28 years old, taga Catanduanes. Mangingisda ako tulad ng tatay ko. Alam namin ang bawat galaw ng alon, ang huni ng hangin at ang lihim ng dagat. O yun ang akala namin. Noong isang gabi, bago magbagyo, pinilit naming pumalaot. Gutom na kasi ang pamilya at kailangan naming makabingwit. Sabi ni tatay, kahit huling-huli natin to. Pero sa gitna ng dilim, may naramdaman kaming kakaiba. Tahimik ang dagat, walang isda. Ang mga lambat namin, walang laman. Tapos, may narinig kaming sigaw galing sa ilalim. Tulong! Pagtingin ko sa tubig, may ulo. Mukha ng lalaki. Pero ang mata niya, kulay itim. At ang katawan, hindi katawan ng tao. May kaliskis siya na parang bato. Braso niya ay parang palikpik. At ang likod niya, may nakausling matutulis na tinik. Syokoy. Sumigaw si tatay. Huwag kang titingin sa mata. Pero huli na. Parang nahipnotis mo ako. Tumingin ako at doon ko nakita ang alaala. Ang Syokoy ay hindi basta halimaw. Isa siyang tagapagbantay. Noong unang panahon, may kasunduan ng ninuno ng bayan namin at ang mga nilalang sa ilalim. Walang sino mang mangingisda ang lalampas sa pulang buho ng dagat dahil doon nakatago ang tahanan ng mga Syokoy. Pero dahil sa tagutom, unti-unti naming nasira ang kasunduan. Kaya bumalik sila. Lumundag sa bangka ang Syokoy. Inagaw si tatay. Huling sigaw niya, "Isara niyo ang mata niyo. Huwag mo siyang papasukin." Sumisid sila sa ilalim. Naiwan akong mag-isa. Nanginginig at basa. Ang bangka ko halos mapuno ng tubig. Akala ko katapusan ko na. Pagdating ko sa pangpang, wala nang gustong pumalaot. Ang mga mangingisda natatakot. Ilan sa kanila nawawala na rin. Sabi ng mga lola, may bukas na lagusan sa ilalim ng pulang buho. At ang mga Syokoy, hindi na tagapagbantay. Naghihiganti na sila. Minsan, tuwing madaling araw, makikita mo silang lumulutang sa tubig. Hindi sila umaawit. Hindi sila humihingi ng tulong. Tinitignan ka lang para siguraduhin nilang ikaw ang susunod. Ako nga pala si Danny. 33 na ako. Bago pa lang ako sa pangingisda, lumapit ako sa isang maliit na baryo sa isla ng Quezon matapos mamatay ng tatay ko. Gusto kong ipagpatuloy ang hanap buhay niya, ang pangingisda sa gabi. Sa unang linggo ko pa lang, may isang lalaking mangingisda na agad ang lumapit sa akin. Si Kuya Andoy. Payat siya. Madalas
nakatingin lang sa dagat. Sabi nila, matagal na raw siya nag-iisa sa buhay. Kung gusto mong makabigwas ng malaki, sumama ka sa akin mamayang gabi. Alok niya. Dahil baguhan ako, sumama ako agad. Dinala niya ako sa malalim na parte ng dagat. Walang ibang bangka, walang ibang liwanag. Doon daw maraming isda. Habang naghahagis kami ng lambat, napansin kong may kakaiba sa kanya. Hindi siya naglalambat. Wala siyang dala kahit anong gamit. Nakatayo lang siya, nakatingin sa akin. Bigla niyang sinabing, kailangan ko lang ng kapalit ngayong taon. Ha? Tanong ko. Akala ko nagbibiro. Matagal ko nang ginagawa ito. Isang beses sa bawat taon. Iisa lang ang kailangan. Ikaw na siguro ngayon. Hindi ko na itago ang takot. Tiningnan ko siya. Nangingitim ang mata niya. At ang balat niya, parang tuyo na sa plot. Tumingin ako sa likod ng bangka. May nakasabit na mga bangkay, buto, mga bungo, at may mga pangalan. Mga mangingisdang pinaghahanap ng mga pamilya nila. Mabilis kong sinindihan ang flare na dala ko. Tila natakot si Andoy. Sumigaw siya. Hindi mo na iintindihan. Kung wala akong iaalay, ako ang kukunin nila. Sino? Tanong ko. Halos di na ako makahinga. Hindi siya sumagot. Pero pagtingin ko sa dagat, may mga aninong umaangat mula sa ilalim. Hindi tao, hindi isda. Mga nilalang na parang gawa sa putik ng dagat at mga buto ng namatay. May mata silang walang itim. Hinihintay lang nila ang iaahalay. Tumalon ako sa tubig kahit hindi ako sanay lumangoy. Lumangoy ako paalis. Iniwan ko ang bangka. Umaga na nang ako'y masagip ng ibang mangingisda. Bumalik kami sa lugar kinabukasan. Wala nang bangka. Wala na si Andoy. Pero sa gitna ng dagat, may bagong palutang-lutang na bangka. May pangalan ko sa gilid. Simula noon, umiiwas na ako sa dagat tuwing eksaktong araw na yon. 17 ng buwan. Pero minsan, sa malayo, may nakikita kong siluetang may lambat. Nag-aaya. At naririnig ko pa rin ang boses ni Andoy. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, ikaw naman ang pipili ng kapalit mo. Tawagin niyo na lang akong Esing. 27 years old na po ako. Sa 9 na taon kong naglalayag bilang tripulante ng cargo vessel, marami na akong nakitang kakaibang bagay sa dagat. Pero walang mas matindi sa nangyari sa amin nung nawalan kami ng signal sa South Sulu Sea at lumitaw ang islang hindi dapat umiiral. Napansin namin yun, mga bandang hating gabi. Wala sa radar, wala sa GPS, pero kitang-kita sa harap namin. Isang maliit na isla, puno ng alon at ulap, pero may apoy sa gitna. May mga ilaw, baka may nangangailangan ng tulong, sabi ng kapitan. Nagpadala kami ng maliit na bangka. Ako, si Lito at si Mang Ben. Paglapag namin, agad naming naramdaman ng lamig. Hindi lamig ng panahon. Lamig ng mga matang nakatingin. Sa loob ng isla, may mga kubo na parang luman at inaagnas. Pero may usok na nanggagaling sa loob. Tila may nakatira pa rin.
Sa gitna ng isla, may batong bilog na altar. Nakapalibot dito ang mga nilalang na hindi ko makalimutan. Isang sirenang walang kalahating katawan, nakalutang pero puro galit ang mata. Isang syokoy na kasing laki ng baka. May mga kaliskis na umiitim sa bawat galaw niya. Isang matanda, kalansay ang katawan pero buhay ang mata. At may ahas na lumalabas sa kanyang bibig. At sa gitna, may isang nilalang na nakatakip ng itim. Hindi gumagalaw, pero siya raw ang tagapagbantay ng San Telmo. Sabi ng matandang buto, dito dinadala ang mga lumalabag sa batas ng dagat. Lahat ng sakim, lahat ng sumisira sa kasunduan ng tao at karagatan. Lumingon kami. Wala na ang bangka. Lumubog na sa alon. Si Lito, sinubukang tumakbo. Pero may humatak sa kanya mula sa buhangin. Lumubog siya habang sumisigaw. Si Mang Ben, bigla na lang nanigas. Dumugo ang ilong tapos nangisay. Ako lang ang nakatayo. At sinabi ng tagapagbantay, ikaw, hindi ka pa tapos. Bibigyan kita ng 1 taon. 1 taon para magbayad. 1 taon para mamili ng kapalit mo. Bigla na lang akong nagising sa bangka namin. Mag-isa. Wala si Lito, wala si Mang Ben. At sa logbook ng kapitan, wala daw kaming pinuntahang isla. Pero tuwing May 13, lumilitaw ang isla sa mapa ko. At gabi-gabi sa panaginip ko, naririnig ko ang mga nilalang. Bumalik ka. O ikaw ang susunod. Ako nga pala si Cecil, estudyante. Dati, iniisip ko na lang na ang ingay sa bubong ng bahay namin ay pusa lang. Normal lang, sabi nila. Luma na kasi ang bubong, maraming hayop. Pinagsasawalang bahala ko lang. Hanggang sa isang gabi, may narinig akong kaluskos. Mas malakas, mas mabigat. Parang hindi pa ng hayop, kundi kamay. Gabi-gabi na lang, sa parehong oras, 2:30 ng madaling araw, laging may tunog sa bubong. Minsan, may halinghing. Minsan parang ungol naman. Kaya minsan, nagdesisyon akong silipin. Umakyat ako sa attic. May maliit na bintanang pwede mo buksan para masilip ang bubong. Pagbungad ko ng mata ko, may nakita kong anino pero hindi lang basta anino. May nakaupo sa gilid ng bubong. Hubot-hubad. Mahaba ang buhok. Nakalugay. Baluktot ang mga paa niya, parang kabayo. Pero may kuko. Ang balat niya ay putlang-putla, parang papel na nabasa at pinatuyo. Nakangiti siya, hindi sa akin, kundi sa buwan. Tapos, unti-unti siyang lumingon, diretso sa akin. At ang mata niya ay puro puti lang. Tinignan niya ako na para bang alam niyang matagal na akong nanunood sa kanya. Bumuka ang bibig niya, parang bibig ng ahas. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ko ang boses niya na parang nanggagaling sa kuweba. Oras na. Napasigaw ako. Tumakbo ako pababa. Kinabukasan, pinatignan ko sa tatay ko ang bubong. Walang bakas, walang gasgas. Pero may iniwan siyang isang patay na uwak sa paahan ng pinto namin. Simula noon, tuwing gabi, hindi na ako makatulog ng maayos. Pero
Pinipilit ko na matulog ng maaga kasi iniisip ko na baka marinig ko na naman siya. Ako nga pala si Noel, isang volunteer teacher sa probinsya. Nag-volunteer ako bilang guro sa isang liblib na sitio sa Nueva Ecija. Tahimik ang lugar, malamig sa gabi at simple ang pamumuhay. Sa ikalawang linggo ko roon, may napansin akong kakaiba. Tuwing dapit hapon, may batang lalaki na tumatayo sa labas ng bintana ng silid-aralan. Hindi siya sumasali sa klase, pero palaging naandoon. Wala siyang bit-bit na bag, hindi rin siya nagsasalita. Nang tanungin ko ang mga estudyante, sabi nila, "Huwag niyo po siyang kausapin, sir. Hindi siya estudyante, hindi siya tao." Akala ko, nagbibiro lang sila. Hanggang sa isang araw, naisip kong lapitan siya. "Anong pangalan mo?" tanong ko. Tahimik siya, hindi siya gumagalaw. Lumapit ako at doon ko nakita kung bakit. Wala siyang muka, walang mata, walang ilong, at walang bibig. Puro balat lang, parang manika na hindi tinapos gawin. Bigla siyang tumakbo papalayo, pero hindi ako makagalaw. Nang lamig ang buong katawan ko. Kinagabihan, may kumalabog sa bubungan ng baraks ko. Sunod sa bintana. Pagdungaw ko, nandun siya ulit. Yung ulo niya, nakatagilid pero nakangiti. Walang bibig, pero alam kong nakangiti siya. Kinabukasan, sinabi sa akin ng matandang babae sa baryo, may batang nalunod dyan sa ilog, 5 taon na ang nakakalipas. Hindi na nakuha ang katawan. Sabi nila, hindi siya matahimik. Kaya gabi-gabi, umahanap ng muka para makabalik sa klase. Simula noon, palaging may kumuguhit sa salamin ng banyo ko. Tuwing madaling araw, isang bilog na may 2 mata at isang ngiti. Ako si Erica, 16 na taong gulang. Lumaki ako sa bahay ng lola ko sa Batangas. Sa likod ng bahay namin, may lumang balon. Luma pa raw sa luma. Hindi na ginagamit. Natabunan na ng mga damo. Pero may babala si lola sa akin. Simula bata pa lang ako. "Huwag kang lalapit dyan, Erica. At lalong huwag mong sasagutin ang tumatawag." Noong bata ako, iniisip kong kwento lang yun para takutin ako. Pero isang gabi, habang naglalaba si lola, naiwan ako mag-isa sa kusina. Tahimik ang buong paligid. Hangin lang ang maririnig. Hanggang sa may narinig akong tumatawag. "Erica!" Mahina, galing sa labas. Parang boses ng hindi lalaki, hindi babae, hindi matanda, hindi rin bata. Wala akong makitang tao sa labas. Pero dinig na dinig ko ang boses. "Erica, halika." Lumabas ako, dahan-dahan, tapos nakita ko bukas ang takip ng balon. Naalala ko ang bili ni lola, pero parang may humihila sa isip ko. Para akong kinukumbinsi na tumingin. At nang sumilip ako, may 2 kamay na puti, mahaba ang mga daliri, nakahawak sa gilid ng balon. Pero hindi yun ang pinakang nakakatakot. May mukha sa loob, mukhang hindi gawa ng tao. Walang mata, tumatawa lang tapos nakanganga. At sa mismong gitna ng mukha nito, may butas.
Parang bibig na may mga dila. Maraming dila. Umahaba parang ahas. Sagot ka lang, Erica. Isang sagot lang. Mabuti na lang dumating si Lola. May hawak siyang buntal ng walis at asin. Sinara niya ang balon habang binubulungan ng orasyon. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, ang nakatira riyan ay hindi tao, hindi rin basta multo. Isa siyang tumatawag. Kapag sinagot mo yan, kahit oo lang, wala ka nang babalikan. Simula noon, tuwing gabi bago matulog, naririnig ko pa rin minsan ang boses sa labas. Erica, sagutin mo na ako. Pero hindi ako sumasagot kahit kailan. Ako nga pala si Brent. 18 years old na ako. Sanay na ako sa gabi. Trabaho ko kasing mag-deliver ng pagkain hanggang 2:00 ng madaling araw. Basta may order, biyahe agad. Isang gabi, may nagpa-deliver sa Kalye 7. Isang liblib na eskinita sa may Taytay. Wala raw gate pero may ilaw sa harap ng bahay. Pagdating ko doon, walang bahay, walang ilaw, walang kahit ano kundi isang bakanteng lote. May damo at puno ng santol. Nag-text ako sa number. Boss, nandito na po ako. Wala pong bahay. Ayun yung sabi ko. Walang reply. Pero narinig kong may umubo sa likod. Paglingon ko, may lalaking nakatayo sa kanto ng iskinita. Matangkad, nakangiti, pero yung ngiti niya masyadong malaki. Parang sinasadyang gupitin ang pisngi para mas lumaki ang bunganga. Nakatitig lang siya, tahimik. Nilapitan ko siya. Kayo po ba yung umorder? Ngumiti lang ulit, mas malaki pa. Kita na ang gilagid. Tapos bumulong siya pero hindi ko maintindihan, parang tunog ng alon o parang ibong nabubulunan. Tumingin ako sa delivery bag ko. Wala na ang pagkain. Pagtingin ko ulit sa kanya, wala na rin siya. Pero ang mas kinilabutan ako, pagbalik ko sa motor, may papel nakasukbit sa hawakan. Salamat sa pagkain. Sa susunod, ikaw naman. Kinabukasan, kuwinento ko sa katrabaho ko. Sabi niya, dyan din ako napadala dati. Pareho rin may lalaking nakangiti. Tinanong ko kung anong ginawa niya. Ang sagot lang niya, hindi na ako nag-deliver ulit. Pero minsan, sinusundan pa rin ako ng ngiti niya. Tawagin niyo na lang akong Aljon. Pagod na ako sa trabaho at klase. Kaya minsan, pag uwi ko ng boarding house, hindi na ako nag-aayos. Iga agad tapos tulog. Simple lang ang kwarto ko. Kama, electric fan, maliit na mesa, walang masyadong gamit. Pero may luma akong kama na may espasyo sa ilalim. Isang gabi, habang nakahiga ako't nakaharap sa pader, may narinig akong parang pagkaskas mula sa ilalim ng kama. Pakiramdam ko noon, baka may daga lang o baka naiwan ko yung tsinelas ko sa ilalim at gumulong. Pero sunod-sunod, kaskas, kaluskos, tapos may huminga. Mahaba, mabigat, at rinig na rinig ko. Hindi ako makagalaw. Umikit lang ako ng mariin. Kinabukasan, tinignan ko ang ilalim ng kama. Walang kahit ano.
maliban sa isang piraso ng papel na may nakasulat. Parang gamit ang kamay ng bata. Ang sarap mong panooring matulog. Kinabahan ako. Pinunit ko. Tinapon. Pero gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang tunog. At minsan, habang nakatalikod ako, may nararamdaman akong gumagapang sa ilalim. Humihima sa kutsyon. Hanggang isang madaling araw, may naramdaman akong malamig na daliri na dumikit sa gulugod ko mula sa ilalim ng kama. Bulong niya, "Pagod ka na? Ako na muna ang hihiga sa ibabaw ha." Pagmulat ko, nasa sahig na ako at may bumibigat sa kama sa itaas ko. May humihinga at umuugong ang kutsyon kahit wala namang ibang tao sa kwarto. Simula noon, hindi na ako natutulog sa kama. Pero saan man ako matulog, sa banig, sa sofa, sa lapag, parang laging may gustong pumalit sa pwesto ko. Ako si Christina. 3 kami magkakapatid na babae. Ako ang bunso. Si Ate Joy panganay. Si Ate Kim ang gitna. Minsan, nagbibiro si Mama. Buti na lang, 3 lang kayo. Di ko nakakayanin kung may isa pa. Noong isang linggo, napansin kong may kakaiba. Gabi na kami natutulog. Isang beses, pagising ko ng madaling araw, nakita kong nakaupo sa paahan ng kama si Ate Joy. Akala ko iihi siya at naalimpungatan lang. Pero ang weird. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa akin. At ang mukha niya, wala siyang mata. Walang dugo. Wala ring sugat, pero kung saan dapat may mata, wala. Puro balat lang. Tapos ngumisi siya. Tapos gumapang siya papalapit. Napapikit ako. Nang dumilat ulit ako, wala na siya. Kinabukasan, nakwento ko kay Mama. Sabi niya, baka pa naginip lang. Pero sumunod na gabi, habang kumakain kami, bigla kong napansin ang isang bagay na hindi ko maintindihan. 3 lang kami sa lamesa. Ako, si Mama, at si Ate Joy. Tapos bigla kong natanong, nasaan si Ate Kim? Napatigil si Mama. Tumingin siya sa akin. Napansin kong nanginginig yung hawak niyang kutsara. "Christina, wala kang kapatid na Kim." Tumawa si Ate Joy, pero hindi yung tawa niya. Iba ang tunog. Parang maraming tao ang sabay-sabay na tumatawa sa loob niya. 3 pa rin kayo, pero hindi lahat tao, sabi ni Mama. Simula noon, tuwing hating gabi, may kumakatok sa pintuan ng kwarto ko. Hindi ito si Ate Joy, hindi rin si Mama. Ang tinig niya ay pamilyar, pero mali. At ang sinasabi niya gabi-gabi, "Buksan mo, Christina. Ako to. Yung isa mo pang ate." Ako si Brando. Sabi ng matatanda, huwag tumawid sa gubat kapag hating gabi na. Sabi nila, may mga bagay doon na hindi tao, hindi hayop, hindi rin basta-basta nasusumpungan sa kwento. Mga nilalang na hindi dapat makita, pero matigas ang ulo ko eh. Gabi noon ng Hunyo. Galing ako sa isang inuman sa kabilang baryo. Wala naman ako masyadong nainom, kaya lang ayoko na sanang umikot sa kalsada, as mabilis kong dadaan ako sa gubat.
Nang makapasok ako, tahimik lang ang paligid. Walang huni ng kuliglig. Wala ring ihip ng hangin. Pero naririnig ko may bumubulong. Mahina, parang mula sa ilalim ng lupa. Huwag kang lilingon. Napahinto ako. Dadalawang isip. Parang may malamig na daliri na dumaan sa batok ko. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Pero ramdam ko may nakatingin sa akin. Tumibok ang puso ko ng mabilis. Posibleng napatingin ako sa likod ko at doon ko siya nakita. Isang nilalang. Tangkad niya ay lampas sa punong kahoy. Payat siya. Hindi ordinaryong payat. Para siyang gawa sa balingkinitang mga buto. Ang balat niya ay itim. Parang uling na basa. Kumikintab sa dilim. Wala siyang muka pero alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi ako makagalaw. Parang may nakadikit sa talampakan ko. Ang hininga ko ay humihigpit at naririnig ko ulit ang boses. Pero ngayon, mula na sa kanya mismo. Lumingon ka pa. Akin ka na. Tumakbo ako. Hindi ko na alam kung gaano katagal. Parang ang gubat ay umuulit ng umuulit. Paulit-ulit ang mga puno. Paulit-ulit ang takot. Pero hindi ako huminto. Hindi ko inintinding may gasgas ako sa braso. May sugat sa binti, basta takbo lang. Pagkalabas ko sa gubat, bigla akong bumagsak. Doon pa lang ako huminga ng malalim. Ngayon, ilang buwan na ang nakalipas. Pero may mga gabi, kapag humaharap ako sa salamin, o kapag natutulog ako, at nadidilat ng mata sa 10 oras, nandun siya. Nakatayo sa gilid ng silid ko. Hindi kumikibo. Naghihintay lang lumingon ako ulit. Ako si Marga, isang call center agent. Night shift ako. Sanay na akong sumakay sa huling biyahe pa uwi. Jeep lang. Mula Ortigas pa uwi ng Marikina. Walang gaanong pasahero. Mahimbing ang gabi. Parang ordinaryong Webes lang. Pero noong gabing yun, may sumakay na hindi ko malilimutan. Ako lang ang sakay noon. Hanggang may pumara. Sumakay siya. Lalaki. Nakaitim. Payat. Mukhang tuyot. Pero hindi yun ang agad kong napansin. Ang ngiti niya. Hindi siya tumigil sa paggiti. Yung tipong pilit. Sobrang lawak ng bibig. Parang hindi gawa ng tao. Hindi siya kumukurap. Hindi rin gumagalaw. Umupo lang siya sa tapat ko. Tahimik lang ako. Pilit kong tinitignan ang phone ko kahit walang signal. Pakiramdam ko kasi, kahit hindi ako tumingin, alam kong nakatingin siya. Nagsalita siya bigla. Mag-isa ka lagi, no? Palingon ako. Ano yon? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang. Mas malaki. Lumingon ako sa driver. Pero wala na. Wala ring ibang tao sa kalsada. Pati makina ng jeep tumigil. Nakatigil na kami sa gitna ng kalsadang madilim at walang poste. Tinignan ko ulit ang lalaking nakangiti. Ngayon, nasa tabi ko na siya. Hindi ko alam kung paano siya nakalapit. Hindi siya gumagalaw pero bawat segundo, papalapit siya. Hindi ko alam kung paano siya nakalapit.
Basta hindi siya gumagalaw. Gusto kong tumakbo, sumigaw. Pero ang katawan ko hindi gumagalaw. Parang nanigas. Pabulong siya nagsilita sa mismong tenga ko. Walang makakakita sa'yo rito, Marga. Nandito na tayo. Nagising na lang ako kinabukasan. Nasa tabi ng kalsada, basang-basa ng hamog. Sabi ng mga pulis, may nakitang jeep na abandonado. Wala ang driver. Wala ring sakay. Pero may isang bagay silang nakita sa loob. Isang itim na jacket at isang piraso ng papel. At may nakasulat. Isang ngiti lang. Sapat na para sumama. Ako si Gerson. Trabaho ko ang mag-ayos ng mga lumang bahay. Tawag lang, punta agad. Noong nakaraang buwan, may tumawag sa akin sa bayan ng San Nicolas. Sir, baka pwedeng pa-check. May kumakalabog sa ilalim ng bahay namin. Sabi ng kliyente. Lumang bahay. Nakaangat. Nasa tabi ng ilog. Pagdating ko, sinalubong ako ng matandang babae. Mahinahon, pero halata mong pagod. 3 gabi na to, sir. Tuwing 2:00 may kumakalabog sa ilalim. Parang may gumagapang. Parang hayop, pero hindi kami nag-aalaga ng kahit anong hayop. Sabi niya. Bumaba ako. Dinala ko ang flashlight ko. Maalikabok sa ilalim. Bababa ang espasyo pero sapat para gumapang ako. Tahimik sa una. Tapos may naamoy akong masangsang. Amoy bulok na karne. Itinutok ko ang ilaw. May mga buto. Mga butong di ko alam kung hayop o tao. Pira-piraso, halos kinain na ng lupa. Hello? Tawag ko kahit alam kong walang sasagot. Tapos may narinig akong hinga. Pag-ilaw ko sa kanan ko, doon ko siya nakita. Isang halimaw. Di ko alam kung paano ko siya ilalarawan. Yung balat niya ay parang kahoy. Pero kakaiba, parang buhay. Basta di ko maintindihan. Yung mata niya, namumula. Maraming mata. 6, 7, o 8 ata yun. Sabay-sabay nakatingin sa akin. At ang bunganga niya ay hanggang tenga. Punong-puno ng ngipin na parang buhaya. Gumulong siya papalapit. Mabilis. Napasigaw ako. Tumakbo ako pa atras. Halos di ako makagalaw sa sikip ng espasyo. Habang papalayo, dinig ko ang mga bulong niya. Hindi ka na makakatakas. Nakahawak siya sa paa ko. Tila hinakaladkad ako pabalik. Buti na lang, naabot ko ang hagdan at may humila sa akin palabas. Yung matanda. Hawak niya ang rosaryo. Nagsindi siya ng insenso. May binulong siyang hindi ko maintindihan. Pagtingin ko sa ilalim, wala na. Pero may marka sa sahig. Parang sunog. Parang may nabubulok na iniwan doon. Hindi yan hayop. Sabi ng matanda. Yan ang tagapanhik. Kumakain ang mga gumagapang sa dilim. Tuwing may masyadong lumalapit sa lupa, tinatawag niya. Tinapik niya ang balikat ko. Salamat ka. Hindi ka niya nagustuhan. Napamura ako. Bakit ako pinapunta ng matanda doon sa ilalim? Alam niyang may halimaw doon. Kaya sa sobrang sama ng loob ko, umalis ako.
Iniwan ko siya at hindi na bumalik sa lugar na yun kahit kailan.